Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome back po muli mga kapatid. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa lingwang Arabic na kung saan sa lesson po natin ay tinatalakay po natin ang patungkol sa tarkibul huruf o ang pagdudugtong ng bawat letra. So dito po mga kapatid ay malalaman po natin kung papaano po idudugtong ang bawat letra, ang mga letrang Arabic mula sa kanan, sa unahan ng salita, at kapag ito ay nasa gitna ng salita, at kung ito ay nasa bandang huli, pinakahuling letra. So malalaman po natin dito kung ano ang mukha ng bawat letra kapag ito ay nailagay na sa kanilang mga lalagyan. Okay? Halimbawa kung ito ay nasa unahan, sa gitna at saka sa huli. So dito po natin malalaman mga kapatid. So hopeful po mga kapatid ay meron po tayong makuha ang aral dito at matutunan po natin ito. Dahil po mga kapatid, ang bawat letra po ay nagkakaiba ito ng hugis o mukha kapag ito ay nailagay sa unahan, sa gitna at saka sa kaliwa o sa bandang huli. So tutok lamang po mga kapatid, ay ipagpapatuloy po natin mula sa letrang Zay hanggang sa katapusan. Dahil po ang Zay mga kapatid ay ganito. Okay? Ang Zay ay meron siyang tuldok sa itaas. So, sa unahan mga kapatid, ang Zay ay hindi siya pwedeng dugtungan. Ang Zay ay kabilang dun sa mga naughty letters, mga letrang hindi siya pwedeng dugtungan. Kaya, hindi siya pwedeng dugtungan sa unahan, sa gitna, ganun din. Sa dulo ay makikita po natin na ganyan siya. Okay. Okay, halimbawa po. Magbigay tayo ng halimbawa ng Zay na nasa unahan. Okay. Okay. Ang salita ay Zafara. Zafara. Okay. So makikita natin ito mga kapatid. Ang Zay ay hindi siya pwedeng dugtungan ng kahit anumang letra. Okay? Hindi po natin siya pwedeng palawigin o palawigin sa kaliwa. Nananatili siyang single, okay? Nananatili siyang walang nakadikit sa kanya. Next, kapag ang Zay naman nasa gitna, okay, ang salita natin ay lazima. Tingnan po niyo mga kapatid, ang word na Zay, ang letrang Zay ay hindi siya nadugtungan. Okay? Next, kapag ang Zay ay nasa dulo, agiza. Okay? Ito na po mga kapatid. Ibig sabihin, pwede siyang nasa huli. Okay, pwede po. Ulitin natin. Zafara, lazima, agiza. So nakikita po natin dito mga kapatid yung kung paano sinusulat ang bawat letra kapag ito ay nasa unahan, sa gitna at saka sa huli. Ang susunod na letra ay Sin. Sin. Okay? Mga kapatid, ang letrang Sin ay ganito po. So, sa unahan, paano po ang Sin? Sa unahan. Ito na po ang Sin sa unahan. Okay? Sa gitna, ganito po. Ito na, Sin. Sa dulo. Okay, ito na po ang Sin sa dulo. Nakuha po mga kapatid. Ang Sin sa unahan, ganito. Sa gitna, ganito ang mukha niya. Ang Sin sa dulo ay ganito po. So, magbibigay po tayo ng sample. Ang Sin sa unahan, isusunod. Okay. Okay, yan na siya. Ngayon, dudugtungan natin ng another letter dito sa buntot niya. Okay. Ang Mim at Ya. Okay. Samia. Okay. Samia.
Okay, samia. Next. Paano naman po kung ang letra, ang salita, ang sin ay nasa gitna? Paano po yan? Kasaba. Okay? Kaf. Ito na. Ito na ang sin. At ang ba. Yan. Kasaba. Okay, nakuha po mga kapatid. Nakikita po ba? Check natin. Okay. Ang sunod na letra ay kapag ang sin ay nasa hulihan ng salita. Okay? Abasa. Okay? Aba. Sa. Ito na po ang sin sa dulo. Ang sunod na letra ay shin. Shin. Ang shin ay merong tatlong tudok. Okay? Ang shin sa unahan. Ganito. Ang shin sa gitna, ganyan. Ang shin sa ito na po mga kapatid, ang shin sa dulo. Okay, sample natin ang salita. Sofia. Sofia, okay? Ito na po ang shin sa unahan. Next, ang shin sa gitna. Nashifa. Nun. Ito na ang shin sa gitna. So, ang lagyan natin ng okay, nashifa. So, ganyan po mga kapatid, ha? Next. Kapag ang shin naman ay nasa dulo ng salita, okay, na, ki, siya. Okay, na, ki, siya. Okay, nakuha mga kapatid. Ang sunod na letra ay sad. Sad. Ganyan po ang pagkagagawa. So, ang sad sa unahan, ganito po ang mukha niya. Okay, sad. Ang sad naman sa gitna, ito. Tapos ang sad sa dulo ay ganyan. Nakukuha mga kapatid. Okay, ang sample natin sa sad sa unahan ay sabara. Sabara. Okay? Tingnan po mabuti mga kapatid kung paano ko po sinusulat. Okay. Ito na ang sad. Ulitin natin. Ito na. Sad, sa, tapos ba, ra. Sabara. Okay? Yan po mga kapatid. Next. Ang sad naman sa gitna, paano po natin sinusulat? Okay? Ito na. At, ganyan. Ang basa natin dito ay nasara. Okay po mga kapatid, nakukuha po ninyo kung paano ang pagkakadugtong-dugtong ng bawat letra. Paano naman po kapag ang sad ay nasa hulihan? Okay? Nakasa. Okay? Tingnan natin. Na. Ka. Okay. Yan po. So, napakaganda po ang pagkakadugtong niya. Nakasa. Ang sunod na letra ay, ang sunod sa sad, bad. Bad. Okay, meron siyang tudok. So, sa unahan po mga kapatid ay ganito po. Okay, ulit. Yan na. Okay, sa gitna. Okay, sa dulo. Ganyan. Okay, next. Magbigay tayo ng salita na makikita ang sad sa unahan. Bad. Dahika. Dahika. Okay? Ba. Okay. Ha. Tapos ka. Dahika. Okay. Next.
Ang dad naman na nasa gitna, nadija. Ha. Nadiha. Okay? Ang sunod ay ang bad naman sa dulo. Paano? Khafadha. Khafadha. Kha. Fa. Ba. Okay? Khafadha. Ang sunod na letra ay, burahin natin. Pwede pa? Okay. Burahin na natin. Sunod ay ta. Letrang ta. Okay, ang ta. Ganito pong ta. So, ang ta sa unahan, ganito po. Ang ta sa gitna. Ganyan. Ang ta sa dulo ay ganyan. Sample natin. Sample ng ta sa unahan. Talaba. Okay, talaba. Yan. Ta. La. Ba. Talaba. Okay? Next. Ta sa gitna. Latufa. Latufa. La. Tu. Fa. Latufa. Okay. Ang ta sa dulo, masya to. Ma. Sya. Ta. Okay, naku mga kapatid, ito sa dulo, sa gitna, at saka sa unahan. Ang sunod na letra, vad. Okay? Ganito po, meron siyang tuldok. Ang vad sa unahan, ganyan. Okay, ganyan. Ang sa gitna. Okay, ganyan. Ang sa dulo. Ganyan. Okay, bigyan natin ng sample. Dhahara. Okay, dhahara. Dha. Ha. Ra. Okay, ganyan po. Ang sunod ay ang vad na nasa gitna, nadhara. Okay? Na. Ra. Okay. Nadhara. Ang sunod ay ang vad na nasa dulo, hafidha. Ha. Fi. Dha. Okay, ulit. Hafidha. Okay? Ganyan po mga kapatid. Ang sunod ay ain. Ito may ang letrang ito ay may pagbabago. Makikita po natin, okay? Ganito po ang ain. Ang ain sa unahan, ganito po. Ganyan. Ang ain sa gitna. Ganyan. Ulitin po natin kung paano natin isinulat. Okay? Okay, ganyan. Ang ain naman sa dulo ay ganyan. Ganyan. Next. Isusulat natin ang ain sa unahan. Ganito. Paano? Okay. Amila. Amila. Okay? Ito na. Amila. Okay? Amila. Next. Ang ain naman sa gitna, laiba. Ayan. Laiba. Okay? Next. Ang ain sa dulo, lamia. Lamaa. Lamaa. Okay. Ganyan po mga kapatid. Ang sunod na letra ay ghain. O ghain. Ang ghain po mga kapatid, ganito po. Okay, ghain. Ang ghain sa unahan. Ganyan. Ang ghain sa gitna.
Ganyan. At ang wain sa dulo ay ganyan. Okay, sample. Hugasala. Ito na po ang unahan. Tapos, sin, lam. Hugasala. Okay? Ang gay naman sa gitna, sagura. Okay? Sa, gu, ra. Okay. Ang gay naman sa dulo, balawa. Okay? Ba, la, wa. Okay, nakuha mga kapatid, meron siyang tuldok sa taas. Baloga. Next, ang sunod na letra ay letrang fa. Fa. Okay? Ito po ang fa. Okay? Meron siyang isang tuldok sa taas. So, papaano po ang mukha ng fa sa unahan? Ganyan. Tapos ang fa sa gitna. Ganyan. At ang fa sa dulo ay ganyan mga kapatid. Next. Falata. Falata. Fa. Lam. Ta. Falata. Okay? So, yan po. Paano po ang fa sa gitna? Okay, yung sample natin ay kafaza. Kafaza. Ka. Fa. Za. Kafaza. Okay? So, paano po ang fa sa dulo? Katafa. Katafa. Ka. Ta. Fa. Okay, yan po mga kapatid. Katafa. Ang sunod na letra ay letrang qaf. Qaf. Okay. Ganyan po ang qaf. Okay. Ang qaf sa unahan, ganyan. Ang qaf sa gitna, ganyan natin. Okay, ganyan. Tapos ang qaf sa dulo ay ganyan. Kabila. Qaf sa unahan. Ito na. Ka. Bi. La. Okay, nakuha pa mga kapatid. Ang sunod na letra, salita ay ang qaf ay nasa gitna. Faqada. Faqada. Fa. Qaf. Dal. Faqada. Okay. Next. Nazafa. Nazafa. Na. Za. Qa. Okay. Nazaqa. Ang sunod na letra ay kaf.